Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa lahat ng masugid niyong tagapakinig. Isa lamang po ako sa mga nakasubaybay sa mga channel niyo, kaya naisipan kong magbahagi na rin ng kwento. May mga masasakit na pangyayari sa buhay natin na magpapabago sa ating buong pagkatao. May mga pagkakataon na ginagawa tayo nitong masama dahil napupuno tayo ng galit. Minsan pa nga, kini-question natin ang ating Panginoong Diyos kung bakit niya hinahayaan na mangyari sa atin ang ganon. Pero darating ang panahon na malalaman natin ang dahilan kung bakit kinailangan nating pagdaanan ang lahat ng yon. Itago niyo na lang po pala ako sa pangalang Arthur. At ito ang aking kwento. Hindi na bago sa akin ang mga kwentong aswang dahil lumaki ako sa pamilya ng mga manunugis at antingero. Meron ding albularyo sa aming pamilya. Bata pa lang ako ay alam ko nang magiging isa ko sa mga yon. Nang magbinata ako, ay nagkaroon ako ng interes sa pagiging isang manunugis. Ang tatay kong si Ferdinand na isang manunugis na antingero ang nagsanay sa akin. Ikakasal na sana ako noon sa aking nobya na si Carmela nang isang napakasakit na pangyayari ang naganap. Sinalakay ng malakas na aswang na si Eladio ang aming lugar. Si Eladio ay matagal ng kaaway ng aming pamilya. Noon kasi ay sinalakay ni na tatay ang baluarte ni na Eladio at halos naubos nila ang mga alagad nito. Dahil doon ay nagkaroon ng personal na galit si Eladio sa aming pamilya. Sa kasamaang palad, isa si Carmela sa napaslang. At ang masakit pa ay saksi ako nang patayin ni Eladio ang aking nobya. Isang umaga, kakatapos lang ilibing ni Carmela sa simenteryo. Kami na lang ni tatay ang nakatayo sa harapan ng libingan ng aking nobya. Nakatitig ako sa puntod niya at kahit wala ng luhang pumapatak mula sa mga mata ko, ay ramdam ko pa rin ang sakit ng kanyang pagkawala. Anak, umuwi na tayo. Kanina pa tayo rito. Madilim na ang langit at mukhang anumang oras ay babagsak na ang ulan. Tay, wala man lang akong nagawa para iligtas si Carmela. Naturingan pa naman akong manunugis. Pero sarili kong nobya, hindi ko nagawang iligtas sa hayop na si Eladio na yun. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Arthur. Alam ko, anak, na kung may magagawa ka lang noon, ay hindi mo hahayaan na may mangyaring masama kay Carmela. Ngunit, pinagtulungan ka ng mga aswang habang pinapatay ni Eladio si Carmela. Kung meron man dapat sisihin sa nangyari, ay walang iba kundi si Eladio. Tama ka, tay. Si Eladio ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Carmela. Kung hindi siya sumalakay sa baryo natin, ay kasama ko pa sana si Carmela. At matutuloy pa ang kasal namin sa susunod na buwan. Sa ginawa niya, ay tinanggalan niya ako ng karapatan na maging masaya kasama ang babaeng mahal ko. Sinusumpa ko. Hindi ko siya mapapatawad. Huwag ka mag-alala, anak. Makaligtas man si Eladio sa parusa rito sa lupa, ay hindi siya makakaligtas sa parusa sa kanya ng Panginoon Diyos. Hindi, tay. Hindi ako papayag na hindi niya pagbayaran ang pagkuha niya sa buhay ni Carmela. Sisiguraduhin ko na magsisisi siya hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya. Bakit ano ba naiisip mong gawin? Huwag mong sabihin, napapatayin mo si Eladio. Aba, Arthur, wala na sina Eladio sa baryo natin. Umalis na sila nung huling beses na umatake sila. Sigurado ako na magtutugo sila sa ibang lugar para doon naman magasik ng lagim.
Wala akong pakialam kahit saang lupalop pa siya magpunta dahil hahanapin ko siya. At hindi ako titigil hanggang hindi ko siya napapatay. Matapos ko yung sabihin ay tumalikod na ako at lumbas ng sementeryo. Sumakay ako sa aking kabayo na si Hagibis at pinatakbo ko siya pauwi sa aming bahay. Si Hagibis ay iniregalo sa akin ng tatay ko nung 18 kaarawan ko. Simula noon ay ako na ang personal na nag-alaga sa kanya. Para sa akin ay hindi simpleng kabayo lang si Hagibis, kundi isang kaibigan na naging saksi sa lahat ng malulungkot at masasayang pangyayari sa buhay ko simula nang nakasama ko siya. Pagdating sa bahay ay dumiretso ko sa aking kwarto. Kinuha ko ang isang may kalakihang bag. Binuksan ko ang baul na nasa sulok at mula roon inilabas ko ang mga sandata ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naroon ang aking pistol na ginagamit sa malayo ang pag-atake. Ang aking balaraw naman ay para sa malapitang pakikipaglaban, habang ang aking latigo na pinakasanay akong gamitin ay para rin sa malayuan at malapitang pag-atake. Yung tipong napapalibutan ako. At lahat ng yon ay inilagay ko sa bag kasama ang mga bala ng pistol. Habang naglalagay ako ng mga damit sa bag ay pumasok si tatay sa aking kwarto. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake, anak? Hindi pa po ba malinaw sa inyo sinabi ko kanina? Hahanapin ko si Eladio at pagbabayarin ko siya sa pagpatay niya kay Carmela. Hindi ako makakapayag na basta na lang niya matatakasan ang kasalanan niya sa akin. Pwede bang huminahon ka na muna, Arthur? Pakalmahin mo ang sarili mo at huwag kang basta-basta magdidesisyon habang mataas ang iyong emosyon. Sigurado na ako, Tay. Ito ang gusto kong gawin. Ang ipaghigante si Carmela at bigyan ng katarungan ng pagkamatay niya. Malakas na uri ng aswang sa Eladio, anak. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo siya? Noon nga hindi natin siya nagawang mapatay kahit kasama ko pa ang lolo mo at ang isa kong kapatid. Ikaw na rin po nagsabi sa akin nun na isa akong mahusay na manunugis. Ilang aswang na po nagawa kong patayin at para sa akin ay walang kaibahan si Eladio sa kanila. Meron pala siyang pinagkaiba. Siya ang pumatay sa babaeng dapat ay pakakasalan ko. Arthur, huminahon ka, iho. Pwede bang makinig ka muna sa akin? Malaki ang posibilidad na mapahamak ka sa gagawin mo na yan, lalo na't mag-isa ka lang. Nawalan na ako ng asawa dahil sa mga aswang. At ayoko mawalan din ako ng anak nang dahil sa mga halimaw na yun. Natigilan ako sa sinabi ng tatay ko. Tumingin ako sa kanya at nakita ko na nangilid ang kanyang luha. Gaya ng aking nobya ay pinatay din ng mga aswang noon si nanay. Namatay siya na pinoprotektahan ako nung bata pa ako. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Makinig ka naman sa akin. Kung gusto mo maghiganti kay Eladio, ay kailangan mo yung pagplanuhan ng mabuti. Oo, hindi ko'y kinakailangan na mahusay at malakas kang talaga. Pero kung kikilos ka ng padalos-dalos, baka'y kapahamak mo pa yan. Pero di ba tayo naiintindihan niyo naman ako? Nangyari na rin po ito sa inyo noon. Namatay ang babaeng mahal mo ng dahil sa mga aswang. Dapat ay alam nyo kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Alam kong nararamdaman mo at alam ko kung gaano yung kasakit. Pero Arthur, makinig ka sa akin. Walang magiging resulta ang gagawin mo. Maniwala ka. Kilala mo po ako na palaging sinusunod kung ano ang sasabihin nyo, Tay. Pero pasensya na po kayo dahil sa pagkakataong ito. Ang gusto ko naman ang masusunod. Ipaghihiganti ko pa rin si Carmela. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay si Eladio. Kahit ano pong sabihin nyo sa akin.
ay hindi na magbabago ang desisyon ko. Sa palagay ko, ay hindi ko na nga mababago pa kung ano ang gusto mong gawin. Pero kung itutuloy mo ang paghahanap mo kay Eladio, ay di ko pwedeng hayaan na mag-isa mo siyang haharapin. Ano pong ibig niyong sabihin? Sasamahan kita. Dalawa tayong maghahanap at papatay sa kanya. Pero tay, ako lang ang dapat gumawa nito. Sa akin lang may atraso sa Eladio. Sa'yo lang ba? Paano naman ang mga taong pinatay niya sa baryo natin bukod kay Carmela? Sa tingin mo ba, ay hindi ako nasasaktan sa pagkawala nila? Lalo na't karamihan sa kanila ay mga malalapit sa atin. Hindi mo ba napansin na halos lahat ng pinatay ni Eladio ay mga taong alam niya na mahalaga sa atin? Matalino si Eladio, anak. Napakatuso niya. Sigurado ako na bago ang pag-atake niya rito, ay nagmanman muna siya at inalam niya kung sino-sino ang dapat niyang patayin. Kaya kung itutuloy mo ang pinaplano mo, sasama ako sa iyo. Umurong ang dila ko sa sinabi ni tatay. Nakita ko sa mukha niya na seryoso siya sa kanyang sinabi at alam kong wala akong magagawa kundi ang pumayag sa kung ano ang gusto niya. Kinagabihan, matapos namin maghapunan, ay muli kaming nag-usap ni tatay. Nasa kusina kami at magkaharap kaming nakaupo sa aming hapagkainan. Nakapagdesisyon ka na ba? Itutuloy mo pa rin ba ang paghahanap kay Eladio? Opo, tay. Desidido na po akong patayin ng hayop na aswang na yon. At pumapayag na rin po ako na samahan niyo ko. Mabuti naman at pumayag ka nang sumama ako sa iyo. Gaya ng sinabi ko, anak, kailangan natin magkaroon ng solidong plano. Una ay dapat natin alamin kung saan lugar susunod na atake si Eladio. Sa palagay ko, ay di siya sasalakay sa mga baryong malapit sa atin. Mas pipiliin niya sa malayo upang hindi natin yun malaman, para walang pipigil o lalaban sa kanya. Handa po akong isa-isahin ng lahat ng baryo para lang mahanap si Eladio. Kahit bukas, ay kaya kong magsimula sa paghahanap sa kanya. Huwag muna tayong kikilos ngayon. Mas makakabuti kung maghintay muna tayo ng balita kung saan umaatake si Eladio. Pero kung tama po kayo sa malayo siya atake, malamang ay matatagalan bago makarating sa atin ang balita kung nasan siya. Wala tayong magagawa. Mas mahihirapan tayo kung iisa-isahin natin ang bawat baryo. Ang ibig niyo po bang sabihin matatagalan pa bago ko maipagiganti si Carmela? Ganun na nga, Arthur, anak. Pero hindi rin tayo sigurado, malay mo. Bukas o sa makalawa, ay may makarating na sa atin balita kung nasan si Eladio. Tay, hindi ko na po kaya maghintay na matagal. Isa pa, kung wala tayong gagawin sa ngayon, kundi ang maghintay, ay marami pang mapapatay ang hayop na demonyong yon. Ngunit kung magpapadalos-dalos tayo, ay tayo ang mapapahamak. Hindi ba't isa sa itinuro ko sa iyo ay ang magplano? Napakahalaga ng pagpaplano sa mga kagaya nating manunugis. Oo nga pala, hintayin mo ko rito. Dahil meron akong ibibigay sa iyo. Tumayo si tatay at pumasok siya sa kanyang silid. Habang hinihintay ko siya, ay mariin kong naikuyom ang aking mga kamao. Alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gawin ang plano ni tatay. Hindi ko kayang maghintay at walang gawin habang patuloy na kumukuha ng mga inosenteng buhay si Eladio. Hindi ko kayang manatili lang sa bahay habang alam kong malayang pumapatay ang aswang na kumitili sa buhay ni Carmela. Napapitlag ako nang bumalik na si tatay. Muli siyang umupo at inilapag niya sa harapan ko ang isang kwintas na may palawit na kulay puti na bagay. May hahaling tulad. Sa dulo ng sungay ng isang hayop ang palawit ng kwintas. Tay, ano po yan? Yan ang mutya ng sungay na puting kalabaw. Ipinamana pa sa akin yan ng lolo mo bago siya sumakabilang buhay. Kung sino man ang magsusuot ng mutyang yan, ay tataglayin ang lakas ng isang kalabaw. Pero dahil nagmula yan sa isang kakaibang kalabaw, ay meron din niyang kakaibang kapangyarihan
Hindi lang lakas ang tataglayin ng nagmamayari niyan, kundi bilis at tapang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko po akalain na meron pala kayong ganyang uri ng mutya. Kahit isang beses, ay hindi ko pa po nakita na suot nyo yan ha. Dahil nung pinamana sa akin yan ni tatay, ay naisip ko na hindi ko yan gagamitin. Bagkus, ay ipapamana ko yan sa'yo. Dahil noon pa man, ay nakita ko na magiging isa kang manunugis. At ito ang tamang panahon para ibigay ko sa'yo ang mutya na yan. Seryoso po ba kayo, tay? Mukha ba ako nagbibiro? Ay, hindi naman po. Hindi lang po ako makapaniwala na ipagkakatiwala nyo kagad sa akin ang ganyang klase ng mutya. Sa ilang taon mo bilang manunugis, ay nakita ko ang lakas at abilidad mo, anak. Saksi ako kung paano ka nagsanay nun, na kahit nahihirapan ka ay hindi ka sumuko. Nakita ko rin ang napakaraming beses na nakipaglaban ka sa mga aswang. Alam ko na kagaya ko, gusto mong ipagtanggol ang mga taong walang kalaban-laban. At ang mga yon ay sapat ng dahilan para ibigay ko sa iyo ang mutyang yan. Inutusan ako ni tatay na isuot ko ang mutya ng sungay ng puting kalabaw. Kinuha ko yun at isinabit ko sa aking leg. May kakaibang kilabot akong naramdaman. Parang may mahinang bultahe ng kuryente ang mabilis na gumapang sa buong katawan ko. Isang papel ang inabot sa akin ni tatay at aniya ay nakasulat roon ang dasal na kailangan kong iusal bago ko matulog upang hindi mawala ang taglay na kapangyarihan ng mutya. Tutal, anumang araw ay makakaharap mo si Elijah, ay mas mabuti na may mutyang makakatulong sa iyo para talunin siya. Gaya na sinabi ko ay napakatuso ni Elijah, anak. Hindi siya katulad ng ibang aswang na nakaharap natin. Matalino siya at nag-iisip. Maraming salamat po sa tiwala niyo at sa mutyang ito. Mas lalo po tuloy akong nagkaroon ng lakas ng loob na harapin at patayin si Elijah. Mabuti kung ganun. Sa ngayon ay wala tayong ibang dapat gawin kundi ang maghintay. Kaya mo bang mangako sa akin na hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikagagalit ko? Gaya po ng ano, tay? Gaya ng pagsuway sa kung anong napag-usapan natin ngayon. Nangangako po ko na kung ano ang plano natin, ay yun po ang gagawin ko. Aasahan kung tutuparin mo ang pangako mo na yan. Sige na, matutulog na ako. Ikaw na ang bahalang magsarado ng pinto at mga bintana. Nang pumasok na si tatay sa kanyang kwarto, ay hinawakan at tinignan ko ang mutya ng puting kalabaw na nakasabit sa aking leg. Kahit hindi ko pa yun nadadasalan, ay ramdam ko na kagad ang taglay nung kapangyarihan. Kaya nasabi ko na isa nga yung makapangyarihang mutya. Pagsapit ng hating gabi, ay humiga na ako sa kama. Agad akong nakatulog dahil sa labis na antok. Ngunit hindi nagtagal ay nagising ako. Habol ko ang aking paghinga. Tagaktak ang malamig na pawis sa aking noo at nanginginig ang aking katawan. Napanaginipan ko kasi ang pagpatay ni Elijah kay Carmela. Napakalinaw ng lahat na para bang ibinalik ako sa tagpong yun. Hayop ka, Elijah. Hinding-hindi kita mapapatawad. Papatayin kita. Papatayin kita. Mas naging maalab ang galit ko. Nang oras na yon, ay walang ibang nasa isip ko, kundi ang maghiganti. At alam ko na hindi ko kayang maghintay ng matagal para makuha ang hustisya na nararapat para kay Carmela. Agad akong nagdesisyon na suwayin ang tatay ko. Kinuha ko ang aking bag at inilagay kong muli roon ang aking mga sandata. Naglagay din ako ng ilang damit at pera. Pinalitan ko ang suot ko ng komportableng pantalon at damit na may mahabang manggas. Nang lumabas ako ng kwarto, ay sandali akong huminto. Tumingin ako sa nakasaradong pinto ng kwarto ni tatay.
Tay, alam kong magagalit ka sa gagawin ko. Pero hindi ko na kayang maghintay ng ilang araw pa para makaharap sa Eladio. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para magtagumpay ako sa pagpatay sa kanya. Sana ipagdasal niyo na lang po na makabalik pa ako rito ng buhay. Matapos yun ay lumabas na ako ng bahay. Siniguro ko na hindi ako gumawa ng kahit maliit na ingay na ikakagising ni tatay. Sa labas ay inilabas ko sa kwadra ang kabayo kong si Agibis at sumakay ako sa kanya. Dumaan muna ako sa sementeryo at pinuntahan ko ang puntod ni Carmela. Lumuhod ako sa harapan ng kanyang puntod at hindi ko napigilan ang pagkawala ng aking luha. Carmela, patawarin mo ko kung hindi kita nagawang iligtas. Patawad kung wala akong nagawa kundi ang panoorin ng walang awang pagpatay sa iyo ni Eladio. Kung di sana nangyari yun, ay masaya pa rin tayong magkasama ngayon habang pinaplano natin ang ating nalalapit na kasal. Pero huwag kang mag-alala, Carmela. Dahil hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisyang ginawa sa iyo ng hayop na si Eladio na yun. Papatayin ko siya. Hahanapin ko siya kahit saan lugar siya magpunta. Ipaparamdam ko sa kanya ng triple ang sakit na ipinaramdam niya sa iyo. Pangako, hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha ang katarungan na nararapat para sa iyo at sa lahat ng taong pinatay ni Eladio. Mahal na mahal kita, Carmela. Sana'y gabayan mo ko sa bawat takbang na gagawin ko simula ngayon. Nanatili pa ako ng ilang sandali sa tabi ng puntod ni Carmela. Sinariwa ko ang masasaya naming alaala nung buhay pa siya. Pakiramdam ko ay nababaliw na ako dahil may mga pagkakataon na napapangiti ako sabay biglang iyak. Napakalalim ng sugat na iniwan sa puso ko ng pagkamatay ni Carmela at alam ko na ang kamatayan lamang ni Eladio ang makapaghihilom sa sugat na yon. Maya-maya pa ay umalis na ako sa sementeryo sakay ng aking kabayo. Nagsimula na akong maglakbay para hanapin si Eladio. Naniniwala ko na gagabayan ako ng Diyos at dadalhin niya ako sa lugar kung saan ko makikita ang aking hinahanap. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi ko namalayan na 1 linggo na pala akong naglalakbay sa iba't ibang baryo para hanapin si Eladio. Doon ko napagtanto na tama nga ang plano ng tatay ko. Mas makabubuti kung maghihintay kami ng balita kung saan umaatake si Eladio. Inakala ko kasi na sa gagawin ko ay mas mabilis ko siyang mahanap, pero nagkamali ako. Pero dahil nasimulan ko na ang paghahanap kay Eladio, ay pinanindigan ko na yon. Isang umaga, habang nasa isang baryo ko, ay narinig ko ang usap-usapan na may nakita silang isang aswang doon nung nakaraang gabi. Bilang isang manunugis, ay hindi ko kayang umalis sa lugar na yon nang hindi sila ligtas mula sa aswang. Kaya nanatili ako ron at pagsapit ng gabi ay tinugis ko ang aswang. Gamit ang mutya ng sungay ng puting kalabaw at ang aking mga sandata ay nagawa ko namang patayin ang aswang. Matapos yon ay nagpalipat-lipat pa ako sa ibang baryo at sa tuwing nalalaman ko na may aswang sa lugar na napupuntahan ko ay hindi ako umaalis doon hanggat hindi ko napapatay ang aswang na gumagambala sa kanila. Sa kabila ng ginagawa kong pagtulong ay mas pinili kong huwag magpakilala sa mga tao. Kaya sa tuwing nakikipaglaban ako ay tinatakpan ko ang ilong at bibig ko ng isang pulang bandana. Hanggang sa napunta na ako sa isang baryo kung saan napag-alaman ko na may 2 aswang ang umaatake tuwing gabi. Sa lahat ng baryong napuntahan ko
ay yun ang unang beses na may higit sa isang aswang ang umaatake. Habang namamahinga ko at kumakain ng mais sa tabi ng daan, ay hinayaan ko si Agibis na kumain ng damo. Maya-maya ay isang binata ang lumapit at akmang hahawakan si Agibis, pero nagwala ang kabayo. Agad kong pinakalma si Agibis at matalim kong tinignan ang binata. Ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo ba alam na hindi mo pwedeng hawakan ng isang kabayo lalo na't hindi ka nito kilala? Pasensya na. Nagandaan lang kasi ako sa kabayo mo kaya hindi ko napigilan ng sarili ko na hawakan siya eh. Pero kung nasipa ka niya, hindi ako pansisisihin mo. Bibigyan mo pa ako ng problema. Pasensya na talaga. Akala ko kasi ayos lang nahawakan siya kahit hindi niya ako kilala. Sa susunod magsabi ka muna sa akin at hindi yung basta ka nalang hahawak sa kabayo ko. Magsasabi na ako sa iyo ngayon. Pwede ko bang hawakan ang kabayo mo? Hindi pwede. Kung kailan mainit na ang ulo ko, saka mo yung ginawa. Bumalik na ako sa pagkakaupo at muling kumain. Akala ko ay aalis na yung binata. Pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ko. Tumingin ako sa kanya at napansin ko na tila natakot siya sa paraan ng pagtingin ko sa kanya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na. Teka, sandali lang. Hindi ka kasi pamilyar sa akin eh. Sa palagay ko, ay dayo ka dito sa lugar namin. Ano naman kung dayo ko? May problema ka ba ron? Meron. Alam mo kasi, may mga aswang na sumasalakay dito sa amin gabi-gabi. Kaya delikado kung dito ka mananatili. Mas mabuti na umalis ka na lang kaysa mapahamak ka. Ano bang pakialam mo kung mapahamak ako? Kung may mangyaring masama sa akin ay hindi mo na yung problema. Sa akin problema yon. Isa pa, kaya kong sarili ko. Sugit naman ito. Nagpapaalala lang naman ako eh. Pero, saan ka ba nakatira? Kanino ka tumutuloy? Bakit ba ang dami mong tanong? Sino ka ba ha? Ako si Kaloy. Isa akong residente sa baryong to. Ayoko lang na merong napapahamak sa mga tao dito kahit dayo lang. Kaya gusto kong malaman kung meron kang tinutuluyan na bahay. Wala akong tinutuluyan na bahay rito. Okay ka na ba? Nasagot ko na ang tanong mo kaya umalis ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo kanina? May mga aswang na sumasalaki dito tuwing gabi. Hindi mo rin ba narinig ang sinabi ko? Kaya ko ang sarili ko. Pero delikado kung wala kang bahay na matutuluyan. Pero kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay ko. Wala naman akong kasama ron eh. At bakit naman ako magtitiwala sa isang kagaya mo? Hindi nga kita kilala. Gusto ko lang naman tumulong. Kumbagay nagmamagandang loob lang ako kaya wag mo sanang masamain ang mga sinasabi ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino. Pwede ba? Lubayan mo na ako. Iwan mo na ako rito. Ikaw ang bahala. Basta walang sisiyan ha. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, ang bahay ko ay yung nasa tabi ng puno ng kaimito sa may bandang dulo nitong baryo. Puntahan mo lang ako ron kapag kailangan mo na matutuluyan. Matalim kong tinapunan ng tingin yung binata at hindi na ako nagsalita pa. Nang umalis na siya, ay napailing na lang ako. Ramdam ko naman ang sinseridad ng binata at alam kong nag-aalala talaga siya sa akin. Ramdam ko na nais niya talagang tumulong pero alam ko na hindi ako magtatagal sa lugar na yon kaya ayokong nakikipagkaibigan. Pagsapit ng gabi ay mas naging tahimik ang baryong yon. Nakatago ako sa dilim at nakikiramdam. Alam ko na sa gabing yon ay sasalakay ang dalawang aswang. At hindi nga ako nagkamali dahil hindi nagtagal ay may narinig akong humihingi ng tulong. Boses yon ng isang lalaki. Pinuntahan ko ang pinagmumulan ng sigaw at nakita ko na hinahabol ng dalawang aswang yung binatang kumausap sa akin kanina. Hawak niya ang duguan niyang braso. Agad kong itinakip.
ang bandana ko sa kalahati ng aking muka. Sumakay ako sa aking kabayo at tumakbo yun pasalubong sa lalaki. Tulong! Tulungan niyo ako! Inaatake ako ng mga aswang! Saklolo! Nang malapit na ako sa binata, ay inabot ko ang kamay ko sa kanya. Nang hawakan niya ang kamay ko, ay hinila ko siya ng malakas at isinakay ko siya sa kabayo. Gamit ang pistol, ay binaril ko ang isang aswang. 2 magkasunod na bala ang bumuon sa gitna ng noo ng aswang na agad nitong ikinamatay. Bumaba ako sa kabayo upang harapin ang isa pang aswang. Hinampas ko siya ng latigo. Lumata yun sa kanyang katawan. Galit na galit siyang sumugod at nang akmang kakalmutin niya na ako, ay mabilis akong yumuko sabay saksak ng balaraw sa kanyang tiyan. Pagtayo ko ay hindi ko naiwasan ang pagbaon ng mga kuko ng aswang sa aking tagiliran. Impit ako napasigaw pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Pinaghahampas ko siya ng latigo at saka ko siya binaril sa tapat ng kanyang puso. Matapos yun ay bumagsak na siya at nangisay hanggang sa mamatay. Nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin. Agad kong itinulak ang taong yumakap sa akin. Maraming salamat sa pagliligtas niyo po sa buhay ko. Akala ko talaga'y mamamatay na ako kanina. Walang anuman. Pero sa susunod, huwag mong niyayakap ang isang tao nang hindi ka nagpapaalam. Pasensya na. Sobrang natuwa lang kasi ako eh. Pero sino ka ba? Pwede mo bang alisin ang banda ng nakatakip sa mukha mo? Para makilala ko kung sino ang nagligtas sa akin. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Ganun ba? Pero saan mo nakuha ang ganung kakayahan? Ngayon lang ako nakakita ng isang tao na nakipaglaban sa 2 aswang. Para mapatay mo sila na mag-isa, ay masasabi ko na talagang dalubhasa ka sa pakikipaglaban. Isa akong manunugis. Yan lang ang sagot na pwede kong ibigay sa'yo. Ngayon, ay ligtas na ang baryo niyo sa mga aswang. Sabihin mo sa lahat na wala na kayong dapat na ikatakot pa. Sige po. Sasabihin ko po sa kanila na isang magiting na kabalyero ang pumatay sa mga aswang. Sigurado ko na matutuwa silang lahat. Maraming salamat sa pagligtas mo sa aming lahat. Anong kabalyero ang sinasabi mo? Hindi porke meron akong kabayo, ay isa na akong kabalyero. Ganun ba? Akala ko kasi isa kang kabalyero eh. Kumusta pala ang sugat mo sa tagiliran? Mukhang napuruhan ka. Ang daming dugo oh. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sanay na ako sa ganitong sugat dahil hindi na bago sa akin ang masugatan sa tuwing naikipaglaban ako sa mga aswang. Tatalikod na sana ako, pero naramdaman ko ang pag-igting ng sakit sa aking sugat. Napahawak ako roon at hindi ko napigilan ang mapangiwi. Muntik pa nga akong mabuwal. Mabuti na lamang at nagawa kong humawak sa aking kabayo. Nakita mo na? Hindi ka okay. Ang mabuti pa sumama ka sa akin sa bahay para magamot ko sugat mo. Hindi na kailangan. Baka mas lalong lumala ang sugat ko lang dahil sa'yo. Grabe siya. Huwag ka mag-alala. Dahil isa akong albularyo. May kaalaman ako sa paggagamot. Isa pa, gusto ko rin makabawi sa pagliligtas mo sa buhay ko eh. Hayaan mo kong ibalik sa'yo ang tulong na ginawa mo sa akin. Tinitigan ko ang binata at nakita ko sa mga mata niya ang matinding kagustuhan niyang tulungan ako. Hindi ako pwedeng maglakbay nang may sugat ako, kaya pumayag na lang ako sa alok ng binata. Sumama ako sa bahay niya. Isa yung maliit na kubo. Pinaupo niya ako sa sahig na yari sa kawayan at agad niyang inihanda ang mga kailangan niya para gamutin ang aking sugat. Hindi nagtagal ay inumpisa niya ng linisin ang sugat sa tagiliran ko. Siguradong masakit to kaya tiisin mo lang. Grabe, ang lalim na sugat mo.
Sanay ako sa sakit. Kaya gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Ako nga pala si Kaloy. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ba sinabi ko na kanina na hindi mo na kailangan malaman kung sino ako? Napaka-misteryoso mo pala. Hindi mo na nga sinasabi ang pangalan mo. Hindi mo pa pinapakita ang buong muka. Alam mo, mas mabuti na magpakilala ka sa mga tao rito. Sigurado ako na magpapasalamat silang lahat sa'yo. Sobrang laki kasi ng nagawa mong tulong sa aming lahat. Kung di mo na itatanong, mag-iisang buwan nang umaatake yung 2 aswang na yun dito sa amin. At ikaw lang ang nakapatay sa kanila. Hindi ako tumutulong para purihin at pasalamatan. Sapat na sa akin na malamang ligtas na kayong lahat dito mula sa mga aswang. Talaga palang kahanga-hanga ka. Bihira akong makakilala ng taong kagaya mo na kahit nakakatulong ay ayaw pasalamatan sa kanyang kabayanihan. Pwede ba tumahimik ka na lang muna? At gamutin mo na lang ang sugat ko para matapos na tayo rito. Ay sige. Hindi na muna ako magsasalita. Pasensya ka na. Natutuwa lang kasi akong kausap ka eh. Hindi ko na sinagot ang sinabi niyo ni Kaloy dahil alam ko na hindi siya tatahimik hanggat sinasagot ko ang mga sinasabi niya. Hinayaan ko na siyang gamutin ang sugat ko at makalipas ang ilang sandali ay natapos na siya. Masasabi ko na mahusay siyang albularyo dahil nagawa niyang pahintuin ang pagdugo ng aking sugat. Bukod doon ay maayos din ang bendang inilagay niya sa akin. Salamat sa paggamot mo sa sugat ko, Kaloy. Walang anuman po. Isang karangalan para sa akin na matulungan ng taong nagligtas sa buhay ko. May isang pabor pala akong hihingin sa'yo. Ano yun? Sabihin mo lang. Kahit ano pa yan. Kahit di ko kaya, gagawin ko. Ganyan kakalakas sa akin eh. Makikitulog sana ako rito sa bahay mo. Kahit 1 o 2 oras lang. Di kasi ako pwede magpatuloy sa paglalakbay nang hindi ako nakakapagpahinga na maayos. Yun lang ba? Sus, walang problema yun kung gusto mo dito ka pa tumira habang buhay eh. Hindi ko kailangan manirahan dito na matagal. May misyon akong dapat na gawin. Ano ka mo? Anong misyon? Hindi mo na kailangan malaman pa. Kailangan ko na magpahinga. Dahil aalis din ako dito bago sumikat ang araw. At pakiusap, huwag mong tatangkain na alisin ang bandanang nakatakip sa aking mukha. Dahil kapag ginawa mo yan, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin sa iyo ang ginawa ko doon sa 2 aswang na pinatay ko kanina. Seryoso ako, di ako nagbibiro. Huwag ka mag-alala. Nire-respeto ko ang desisyon mong huwag ipaalam sa akin kung sino ka. Hindi ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo habang natutulog ka. Sige, doon ka na lang matulog sa papag. Dito na lang ako sa sahig. Ang totoo ay hindi ako seryoso sa sinabi ko. Hindi ko kayang saktan si Kaloy kahit paalisin niya ang bandana sa aking mukha. Sinabi ko lang yon para matakot siya na alamin kung sino nga ba talaga ako. Tumayo na ako at inilagay ko sa isang sulok ang aking dalang bag. Matapos yun ay humiga na ako sa papag. Nang dahil sa matinding pagod ay agad akong nakatulog. Mahigit 2 oras akong nakatulog. Pagbangon ko ay nakita ko si Kaloy na mahimbing na natutulog sa banig na nakalatag sa sahig. Binuksan ko ang bintana at doon ko nalaman na sumisikat na ang araw. Kinuha ko ang aking bag at tahimik akong lumabas ng kubo. Nilapitan ko ang kabayo kong si Agibis at inalis ko ang pagkakatali niya sa isang puno. Hinaplos ko ang muka ng aking kabayo. Nabigo na naman tayo mahanap si Elijah sa baryong to. Pero di bale, ang importante ay muli tayong nakatulong. At nararamdaman ko na nalalapit na ang pagharap namin ni Elijah. Ngayon, Agibis, ang gusto ko ay dalhin mo ko dun sa lugar kung saan maaaring naroon ang aswang na hinahanap natin. Sumakay ako kay Hagibis at pinaglakad ko siya ng marahan upang hindi agad siya mapagod. Makalipas ang ilang sandali
ay tuluyan na kaming nakalabas ni Agibis sa baryong yon. Dumaan kami sa gubat at nang may nakita akong malinis na ilog ay hinayaan kong uminom muna roon ang aking kabayo. Umupo ako sa isang bato sa tabi ng ilog at inisip ko ang tatay ko. Medyo matagal na kasi ang nakalipas simula nang umalis ako sa aming bahay nang walang paalam. Sigurado ko na araw-araw na nag-aalala ang tatay ko sa akin. Kaya gusto ko na ring matapos ang aking misyon para makauwi na ako sa amin at makasama ko ng muli si tatay. Nagulat ako nang mula sa kung saan ay may paulit-ulit na sumigaw ng salitang kabalyero. Napalingon ako sa likod at napakunot ako ng noo nang makita ko si Kaloy na palapit sa akin. May nakasukbit na bag sa likuran niya. Habol niya ang kanyang paghinga nang nakalapit na siya sa akin. Ay, Diyos ko. Grabe, nakakapagod. Kanina pa kita hinahanap. Mabutit nakita kita. Sino ba kasing may sabing sundan mo ko? At anong ginagawa mo rito? Alam kong ikaw ang kabalyerong nakipaglaban sa mga aswang kagabi. Ha? Ano ba sinasabi mo? Hindi ako nakikipaglaban sa mga aswang kaya nagkakamali ka sa sinasabi mo. Huwag ka na magkaila. Kanina lang ay naisip ko ang pagkakapareho mo dun sa nakipaglaban sa mga aswang kagabi. Parehas kayong may kabayo at magkamukha ang kabayo niyong dalawa. Hindi mo ba alam na maraming kabayo na may ganitong itsura? Parehas kayo ng katawan at ng tangkad. Normal lang yun. Maraming tao ang kasing katawan ko at kasing taas ko. Eto, hindi ka na makakalusot dito. Mas lumapit pa si Kaloy sa akin at nagulat ako nang mariin niyang hawakan ang sugat sa tagiliran ko. Aray ko! Oh, sabi ko na nga ba eh. May sugat ka sa tagiliran mo. Ikaw nga yung kabalyerong nakipaglaban sa mga aswang kagabi. Wala ka ng lusot ngayon. Binunot ko ang balaraw ko at itinutok ko yun sa leeg ni Kaloy. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinitigan ko siya ng matiim. Oo, inaamin ko na. Ako nga ang pumatay sa mga aswang sa baryo nyo kagabi. Pero subukan mo lang sabihin sa ibang nalalaman mo. At papatayin talaga kita. Alam kong hindi mo kayang patayin. Kasi mga aswang lang ang pinapatay mo. Huwag ka mag-alala kasi wala naman akong balak na ipagsabi sa iba ang katauhan mo eh. Kapag may ibang nakaalam kung sino ko, babalikan kita. Hindi mo na ako kailangan balikan. Kasi, sasama ako sa'yo. Ano ka mo? Ano sinasabi mo sasama ka sa akin? Gusto kitang tulungan sa misyon mo. Hindi ba? Nabanggit mo sa akin kagabi na meron kang misyon. Gusto kong makasama sa kung ano man ang gusto mong gawin. Nagpapatawa ka ba? Wala kang maitutulong sa akin. Ang mabuti pa, umuwi ka na at itikom mo na lang yung bibig mo. Isa kong albularyo, hindi ba? Kapag nasugatan ka sa pakikipaglaban, ay ako ang gagamot sa mga sugat mo. Hindi man kita matulungan sa pakikipaglaban, ay pwede naman kitang tulungan pagdating sa bagay na yon. Wala kang alam kung gaano kadelikado ang ginagawa ko. Kapag may nangyaring masama sa'yo, paniguradong ako ang sisisihin ng pamilya mo. Eh wala na akong pamilya. Mag-isa na lang ako sa buhay. Ang totoo niyan ay pinatay ng mga aswang ang buong pamilya ko. Isa sila sa mga unang biktima ng 2 aswang na pinatay mo. Simula nang naulila ko, ay palagi kong tinatanong ang Diyos kung ano bang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Nang nakilala kita at nalaman kong meron kang misyon, ay naisipan ko na tulungan ka. Baka kaya hindi ako namatay nang gabing umatake ang mga aswang sa bahay namin ay dahil meron pa akong kailangan gawin dito sa mundo. At yun ay ang samahan ka sa misyon mo. Nangangako ko na hindi ako magiging pabigat sa'yo. Ikinalulungkot ko nangyari sa pamilya mo. Pero hindi kita hayaang sumama sa akin. Bumalik ka na sa baryo nyo. Isa kang albularyo. Manggamot ka na lang ng mga may sakit doon. Isa nga akong albularyo. Pero wala namang may tiwala sa akin. Lahat sila iniisip na hindi ako magaling kasi bata pa ako. Parang awa mo na. Isama mo na ako sa iyo.
Ang totoo niyan, dala ko na ang ilang mga gamit at mga gamot na kakailanganin mo kapag nasugatan ka. Nandito ng lahat sa bag ko. Parang awa mo na. Payagan mo na ako sumama sa'yo. Hindi ako makapaniwala nang lumuhod si Kaloy sa harapan ko. Para gawin niya yon, ay naisip ko na talagang desidido siyang sumama sa kung saan ako magpupunta. Tinignan ko siya ng diretso at mabilis ako nag-isip. Tumayo ka na nga dyan. Oo na. Pumapayag na ako sumama ka sa akin. Talaga? Seryoso ka ba? Bakit parang ayaw mo maniwala? Gusto mo bang bawiin ko na lang ang sinabi ko? Hindi. Naniniwala na ako, ikaw naman. Hindi lang kasi ako makapaniwala na pumapayag ka nang sumama ako sa'yo. Masayang tumayo si Kaloy. Yayakapin niya sana ako. Pero tila naalala niya yung sinabi ko na hindi siya pwedeng nangyayakap nang hindi nagpapaalam. Kaya hindi niya itinuloy ang pagyakap niya sa akin. Ngayon pa lang isasabihin ko na sa'yo na delikado ang misyon na ginagawa ko. Maaari mo tong ikapahamak o hindi kaya ay ikamatay. Wala akong pakialam. Mas okay po na mamatay ako na meron akong ginagawang maganda. Pero, nagpupunta ka ba talaga sa iba't ibang lugar at pinapatay mo ang mga aswang doon? Yung bang misyon na sinasabi mo? Hindi. May isang partikular na aswang akong hinahanap. Si Eladio. Pinatay niya ang nobya ko at hinahanap ko siya para pagbayarin siya sa napakalaking kasalanan niya sa akin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganyan na lang kalaki ang galit mo sa mga aswang. Pero huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Ay, oo nga pala. Pwede ko na bang malaman kung anong pangalan mo? Arthur. Arthur ang pangalan ko. Ang mabuti pa umalis na tayo. Kailangan bago lumubog ang araw ay may baryo na tayo mapupuntahan. Sige na. Sumakay ka na rin kay Hagibis. Sinong Hagibis? Yang kabayo ko. Pero baka magalit na naman siya sa akin kagaya nung una. Akong bahala, kakausapin ko lang siya. At hindi na siya magwawala kagaya nung unang beses. Nahahawakan mo sana siya. Lumapit ako kay Hagibis at kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na simula sa araw na yon ay makakasama na namin si Kaloy sa aming paglalakbay. Ipinakilala ko si Kaloy sa aking kabayo at nang sumakay na si Kaloy kay Hagibis ay hindi na ito nagwala. Hindi nagtagal ay nagsimula na ulit akong maglakbay pero sa pagkakataong yon ay kasama ko na si Kaloy. Hindi man ako sigurado kung talagang makakatulong siya sa akin. Pero mas minabuti ko na isama na lang siya dahil naramdaman ko ang matindi niyang kagustuhan na malaman kung meron pa ba siyang silbi sa mundo. Makalipas ang ilang oras ay isang liblib na baryo ang aming narating. Sandali kaming namahinga sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga na nasa tabi ng daan. Inakyat ni Kaloy ang puno at kumuha siya ng ilang piraso ng bunga. Pagbaba niya ay inabot niya sa akin ang isang hinog na mangga at nagsimula kaming kumain. Mukhang mapapakinabangan nga kita dahil magaling kang umakyat ng puno. Madali tayong makakakuha ng pagkain dahil sa abilidad mong yan. Sabi ko naman sa'yo mapapakinabangan mo ko Ay oo nga pala. Gaano ka nakatagal na naglalakbay sa paghahanap mo doon sa aswang na sa Eladio? Sa tansya ko siguro mag-iisang buwan na rin. Grabe, matagal-tagal na rin pala. Saan mo naman natutunan yung pakikipaglaban mo sa mga aswang? Alam mo sa totoo lang, kakaiba talaga ang galaw mo Masyadong mabilis para sa isang pangkaraniwang tao. Hindi na kasi bago sa angka namin ang pagiging manunugis. Kahit ang tatay ko ay isa ring manunugis. Siya nagsanay sa akin. Meron din kaming mga antingero at albularyo sa aming pamilya. At itong suot kong kwintas, ito ang mutya ng sungay ng puting kalabaw. Ito ang nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas at bilis sa tuwing naikipaglaban ako sa mga aswang. Wow! Ang astig mo naman pala kung ganun. Hindi na ako dapat matakot sa mga aswang kasi kasama kita Parang lahat ng aswang ay kayang-kaya mong talunin sa laban. Wala silang lahat binatbat sa'yo. Sisiw lang sila. Hindi lahat
dahil iba-iba ang lakas at kakayahan ng mga aswang. Kagaya na lamang ni Eladio, kumpara sa mga aswang na nakakaharap ko ay masasabi ko na mas malakas siya sa mga yon. Kaya sigurado ako na mahihirapan akong talunin siya. Lalo na't matalino at napakatuso niya. O nga pala, huwag mong sasabihin kahit kanino mga sinabi ko sa iyo ha. Lalo na ang tungkol sa mutya na meron ako. Hindi maganda na malaman ng mga kalaban ko kung saan nanggagaling ang aking lakas at bilis. Huwag kang mag-alala. Kung ano mga napag-usapan natin dalawa ay hindi makakalabas sa iba. Mapagkakatiwalaan mo ko, Arthur. Hindi ko agad binibigyan tiwala ako sa taong kakakilala ko pa lang. Kailangan mo munang patunayan sa akin ng maraming beses na dapat nga kitang pagkatiwalaan. Pero iniisip ko, kung may aswang ba sa baryong to, mamaya ay aalamin ko ang nangyayari dito. Bakit mamaya pa? Kung pwede namang ngayon na. Nagpapahinga pa ako. Mamaya na lang. Di ako na lang ang kikilos. Dito ka lang at ako na ang bahalang sumagap ng chismis kung meron bang aswang sa lugar na to. Basta dito ka lang ha, huwag kang aalis ha. Babalik agad ako. Baka mamaya iwan mo ko. Hindi na ako hinintay ni Kaloy na makapagsalita at nagmadali na siyang umalis. Alam ko na nagpapakitang gilas si Kaloy sa akin. Gusto niyang ipakita na talagang mapapakinabangan ko siya, kaya hinayaan ko na siya sa kung ano ang gusto niyang gawin. Habang mag-isa ko ay pinagmasdan ko ang kapaligiran. Kapansin-pansin na hindi ganun karami ang mga taong nasa labas. Masasabi kong simple ang pamumuhay ng mga tao roon. Maraming malawak na taniman ng palay at mga gulay sa hindi kalayuan. Matyaga akong naghintay na bumalik si Kaloy. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay bumalik na si Kaloy at napansin ko ang pagkabahala sa kanyang muka. Ang bilis mo naman bumalik. Anong mga nalaman mo tungkol sa baryong to? Hindi maganda. At hindi ko na kailangan kumausap ng napakaraming tao para malaman kung anong nangyayari dito. Sa kasamaang palad ay may mga aswang na sumasalakay dito, Arthur. Hindi isa at hindi rin dalawa, kundi marami. Tama nga ang pakiramdam ko kanina pa. Napakabigat ng hangin dito. Kung ganon, dito na muna tayo. Kailangan ko ring malaman kung mga alagad ba ni Eladio ang mga aswang na sumasalakay dito. Pero saan tayo makikituloy dito? Hindi natin kailangan makituloy sa kung saan. Sanay ako na matulog sa kung saan-saan. Para pala tayong mga palaboy niyan. Nagre-reklamo ka ba? Pwede ka pa naman bumalik sa baryo nyo. Total, maaga pa naman. Hindi no. Ayoko nang bumalik doon. Basta kung nasan ka, ay nandun din ako. Simula ngayon, ay ako na ang dakilang alalay mo. Alalay? Hindi alalay ang tingin ko sa'yo, kundi kasama sa misyon ko. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit naluluwa ka? Natas kasi ako sa sinabi mo eh. Hindi ko kasi akalain na hindi mo ko nakikita bilang alalay mo. Buong buhay ko kasi pakiramdam ko ay napakababa akong tao. Kahit may mga kakayahan akong manggamot, ay walang naniniwala sa kakayahan ko. Nasa maling lugar ka lang. Kapag hindi nakikita ng mga tao ang kakayahan at halaga mo, ay kailangan mong umalis doon. Maghanap ka ng lugar kung saan mararamdaman mong tanggap at pinapahalagaan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Tama lang talaga na sumama ako sa'yo, Arthur. Iilang oras pa lang tayo magkasama, pero pinaramdam mo na kagad sa akin na mahalaga ako. Maraming salamat talaga, Arthur ha. Hindi ako sanay sa gadong madramang eksena, pero hinayaan ko lang si Kaloy na mailabas kung ano ang kanyang nararamdaman. Doon pa lang ay nakita ko na magkakaroon ng mahalagang gampanin si Kaloy sa misyon na gusto kong tapusin. Kinagabihan ay nagtago kami ni Kaloy sa dilim. Inihanda ko na ang sarili ko sa posibilidad na pagsalakay ng mga aswang. Tinakpan ko na ng bandana ang kalahati ng aking muka hanggang sa may naramdaman akong kakaiba. Mas naging mabigat ang hangin at naging mainit ang paligid. Nararamdaman ko
na may aswang na sa paligid. Kaloy, dito ka lang ha. At huwag kang aalis dito kahit na anong mangyari. Galingan mo, Arthur. Sigurado ako na kahit ilang aswang pa ang makaharap mo, ay kayang-kaya mo silang talunin lahat. Kahit paano, ay mas lumakas ang loob ko dahil sa sinabi ni Kaloy. Iniwanan ko na siya at nagsimula na akong mag-ikot sa baryo habang sakay ng kabayo. Hindi nagtagal ay 3 aswang ang nakita kong mabilis na sumugod sa akin. Alam kong hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin, kaya ganun na lang kalakas ang loob nila para atakihin ako. Pinatakbo ko ng mabilis si Agibis pasugod sa mga aswang. Pinaputukan ko ng pistol ang aswang na nasa gitna. Agad siyang bumulagta nang tinamaan siya ng bala sa noo. Dumaan ang kabayo sa gitna ng 2 aswang. Pinulupot ko ang latigo ko sa leeg ng aswang na nasa kaliwa at kinaladkad ko siya. Pinahinto ko si Agibis at mabilis akong bumaba sa kanya. Gamit ang balaraw ay nilaslas ko ang leeg ng aswang na kanina ay kinakaladkad ng kabayo. Habang ang natitirang aswang ay tatakas pa sana. Pero 2 beses ko siyang pinaputukan ng pistol sa likod ng kanyang ulo na agad naman niyang ikinamatay. Pagsakay ko sa kabayo ay napansin ko ang mga taong nakasilip sa bintana ng kani-kanilang mga bahay. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Agad kong pinatakbo palayo si Agibis hanggang sa tuluyan na kaming nilamon ng kadiliman. Binalikan ko si Kaloy kung saan ko siya iniwanan. Pagbaba ko ng kabayo ay agad niya akong sinalubong. Grabe! Idol talaga kita, Arthur! Biruin mo! 3 aswang ang pinatumba mo ng ganong kabilis! Anak ng putya. Ibig sabihin sinundan mo ko, kaya alam mo kung ilang aswang ang kinalaban ko. Oo. Gusto ko kasing makita ulit ang pakikipaglaban mo sa mga aswang eh. Talagang humahanga kasi ako sa galing mo. Hindi ba sabi ko sa'yo, dito ka lang at huwag kang aalis? Paano kung may iba pa palang aswang kanina, tapos ikaw ang inatake? Pasensya ka na. Hindi ko kasi napigilan ang sarili ko eh. Pero hindi ka naman nasugatan, di ba? Hindi. Kahit galos wala akong nakuha. Mabuti naman. Pero aalis na ba tayo rito? 3 aswang na kasi yung pinatay mo eh. Hindi muna. Kailangan ko muna masiguro na wala nang aswang sasalakay dito bago tayo umalis. Isa pa, ikaw na rin ang nagsabi sa akin na maraming aswang ang namemerwisyo dito. Kaya may posibilidad na may iba pang mga aswang ang aatake sa mga darating panggabi. Siguro, kailangan may makausap akong tao na higit na may alam sa pangyayari rito. Ako nang bahala dyan. Bukas ng umaga mag-iikot-ikot ulit ako rito at magtatanong sa mga tao. Sige, ikaw nang bahala pagdating sa bagay na yan. Sa ngayon, magpapahinga at matulog na muna tayo. Humiga na ako sa inilatag ni Kaloy na dahon ng saging. Ipinikit ko na ang aking mga mata at kahit hindi ako komportable sa aking higaan, ay pinilit ko pa ring matulog. Kalat na ang liwanag sa paligid nang magising ako. Nagtaka ko dahil hindi ko nakita si Kaloy. Inalis ko ang pagkakatali ni Agibis sa puno at dinala ko siya sa madamong bahagi ng kinaroroonan ko para makakain siya. Habang pinapakain ko si Agibis, ay siyang pagdating naman ni Kaloy. Saan ka ba galing? Ang akala ko iniiwan mo na ako eh. Bakit? Malulungkot ka ba kapag iniwanan kita? Puro ka talaga kalokohan eh. Saan ka nga nagpunta? Hindi ba sabi ko iaalamin ko kung meron pang mga aswang dito? Gumising talaga ako na maaga para magawa ko yung trabaho ko. At alam mo ba kung sino nakausap ko kanina? Yung mismong kapitan ng baryong to, si Kapitan Erming. Ano sabi niya sa'yo? Ang sabi niya maraming aswang daw talaga sumasalakay dito. Hindi lang 3. Kaya mukhang marami-rami ka pang dapat na patayin. Tama ka. At mukhang matatagalan tayo bago makaalis sa lugar na ito. Yan nga rin ang naisip ko kanina eh. Kaya gumawa ko ng paraan para meron tayong bahay na matutuluyan habang nandito tayo.
Kaloy, hindi tayo pwedeng makituloy sa bahay ng ibang tao. Hindi ako pwedeng tumira na may kasamang iba maliban sa'yo. Baka malaman nila na ako nakikipaglaban sa mga aswang. Siyempre, naisip ko na rin yan. Huwag ka mag-alala. Dahil dun sa bahay kung saan tayo titira, ay tayong dalawa lang ang naroon. Wala tayong ibang kasama. Ano ka mo? Paano ka nakakuha ng bahay na tayong dalawa lang ang titira? Hindi ba ang sabi ko ay kinausap ko kanina si Kapitan Erning? Nagtanong kasi ako sa kanya kung meron ba tayong trabaho na pwedeng pasukan dito. Ang sabi niya, naghahanap siya na mag-aalaga at magbabantay sa taniman niya ng mga gulay. Pinatay daw kasi ng mga aswang yung dating trabador niya eh. Kaya yun, ang sabi ko, tayong dalawa na lang kuhain niya. At pumayag naman siya. Kaya pupunta tayo ngayon sa bahay niya para makilala ka niya. Aba, maganda yung naisip mo ah. Matalino ka rin pala. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mapapakinabangan mo rin ako, hindi lang sa paggamot ng sugat mo. Pero alam mo ba, Arthur, may mga tao palang nakakita sa pakikipaglaban mo dun sa 3 aswang kagabi. Nakita ko nga rin sila eh. May mga taong sumilip sa mga bahay nila. Grabe nga mga sinasabi nila tungkol sa'yo eh. Hangang-hanga sila sa ginawa mo. Ikaw pa lang pala ang nakapatay ng aswang dito. Kahit nga sila sinasabi nila na isa kang kabalyero. Ayan ka na naman sa pagtawag sa akin ng ganyan eh. Hindi nga sabi ako isang kabalyero. Hindi naman ako may sabi nun, sila na eh. Yung mga taong nakatira rito ang tumatawag sa ng kabalyero. Saka, para ka naman kasi talagang kabalyero kasi nakasakay ka sa kabayo. Tapos pinagtatanggol mo pa ang mga tao, di ba? Kaya dapat, simula ngayon, ay masanay ka na nang tinatawag kang kabalyero. Bahala kayo kung anong itatawag niyo sa akin. Saka sa bagay, wala namang masama sa isang pagiging kabalyero. Ama ka. Pero mamaya na tayo mag-usap. Punta na natin si Kapitan Erning sa bahay niya kasi naghihintay na siya sa atin doon. Matapos yun, ay sumama na ako kay Kaloy papunta sa bahay ng sinasabi niyang Kapitan Erning. Pagdating doon, ay isang matandang lalaki na may matikas na tindig ang sumalubong sa amin. Nalaman ko na siya si Kapitan Erning. Pagkatapos nun, ay ipinakilala ko ni Kaloy sa kanya. Pinapasok kami ni Kapitan Erning sa bahay niya. Pinaupo niya kami sa sala at binigyan niya kami ng mainit na kape at pandesal na may palamang keso. Ikaw pala ang sinasabi ni Kaloy na kaibigan niya na makakasama niya sa pagtatrabaho sa gulayan ko. Ako nga po yun. Bukod sanay naman kayong dalawa sa trabaho at mukha rin kayong mapagkakatiwalaan. Kaya kayo na ang kukunin kong tagapangalaga sa aking gulayan. Kapitan, hindi po ba doon na rin kami titira sa kubo na nakatayo sa mismong gulayan nyo? Oo, para mabantayan nyo rin yung maigi. Alam nyo kasi, may ilang mga nagnanakaw dito ng mga nakatanim na gulay at sa gabi sila umaatake. Bukod sa mga aswang, ay sila ang isa pa sa problema namin dito. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Si Arthur po ang bahala sa mga magnanakaw na yun. Hindi po sila uubra sa kaibigan kong to. Nakita niyo naman po ang muscle niya, di ba? Ang lalaki. Saka, sanay na sanay po siya sa pakikipaglaban. Ano ka mo? Pakikipaglaban? Ano po kasi? Ang ibig pong sabihin ni Kaloy ay nag-aral po ako noon ng martial arts. Kaya kahit papano, meron akong kaalaman pagdating sa pakikipaglaban. Ganun ba? Pero, pwede bang magsimula na kayo ngayon? Oo naman po, wala pong problema. Kung ngayon na kagad kami magsisimula magtrabaho. Nasabi na rin po kasi sa akin ni Kaloy na pinatay ng mga aswang yung dating nagbabantay sa gulayan nyo. Tama po ba? Oo. Nakakaawa nga ginawa sa kanya ng mga aswang dahil pinatay siya ng walang kalaban-laban. Kaya lahat kami ay natutuwa dahil kagabi ay may isang kabalyerong nakipaglaban at pinatay yung 3 aswang. Kahit papano ay nagkaroon kami ng pag-asa na darating ang panahon na matatapos na ang problema namin sa mga aswang na yan. Talaga po bang marami pang aswang ang sumasalakay dito? Hindi lang yung 3 pinatay niya kagabi? Marami pa sila, Arthur. At sigurado ako na hindi sila titigil sa pagsalakay dito sa aming lugar.
hanggat hindi napapatay ang kanilang pinuno. Pinuno? Merong pinuno ang mga aswang dito? Meron. Ang pangalan niya ay Eladio. Isang beses pa lang siya nagpakita sa aming lahat. Sinabi niya na uubusin niya lahat ng mga tao rito dahil dito sila magtatayo ng kanilang baluarte. Sa palagay ko, ay napili ni Eladio ang lugar namin dahil masyado itong liblib at malayo ito sa ibang baryo. Nagkatinginan kami ni Kaloy. Pagkarinig ko pa lang sa pangalan ni Eladio, ay agad nang kumulo ang dugo ko sa matinding galit. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay narating ko na ang lugar kung saan naroon ang aswang na pumatay sa aking nobya. Pinilit kong umakto ng kaswal sa harapan ni Kapitan Erning para hindi niya mahalata na kilala ko si Eladio. Dapat po talaga ay mag-ingat tayong lahat. Mas maganda na maging handa tayo, lalo na't hindi natin alam kung kailan muling aatake ang mga aswang. Ewan ko ba, kahit anong paghahanda ang gawin namin, ay wala pa rin kaming laban sa mga alagad ni Eladio. Kaya napakalaking bagay talaga ng pagdating ng misteryosong kabalyero na yon dito sa aming lugar. At sana nga, siya na ang matagal na naming hinihintay na makapagpapalaya sa amin mula sa takot namin sa mga aswang. Magdasal lang po tayo palagi. Mas malakas pa rin po ang Diyos kaysa sa kahit na sinong mga aswang. Pero pwede po bang dalhin niyo na po kami ni Kaloy sa taniman niyo ng mga gulay para makapagsimula na po kami ng aming trabaho? O sige. Sumunod kayo sa akin. Nang tumayo na si Kapitan Erning, ay lumabas na kami ni Kaloy. Muli kaming nagkatinginan at alam ko na iisa ang tumatakbo sa utak namin ng sandaling yon. Nasa tamang lugar na kami dahil naroon si Eladio. Alam ko na anumang gabi ay maaaring magkaharap na kami ni Eladio at kapag nangyari yon ay sisiguraduhin ko na magtatagumpay ako na patayin siya upang maibigay ko na kay Carmela ang hustisya na nararapat para sa kanya. Nasa dulong bahagi ng baryo ang taniman ng gulay ni Kapitan Erning. Nasa harapan ng taniman ang isang maliit na kubo na kumpleto sa gamit. Sa tabi ng kubo ay naroon ang banyo at isang poso. Sinabi sa amin ni Kapitan Erning ang mga dapat naming gawin at napag-usapan na rin namin kung magkano ang aming sasahurin. Nang nasabi na ni Kapitan Erning ang lahat ng dapat naming malaman, ay iniwanan niya na kami. Ipinasok ko sa kubo ang dala kong bag at sinundan ako roon ni Kaloy. Sa wakas, nahanap mo na rin ang lugar na kinaroroonan ng Eladio na yon. Nandito lang pala ang mokong na yon. Tama ka, Kaloy. Nagbunga na rin ang pagpalipat-lipat ko ng lugar. Nararamdaman ko na nalalapit na ang aming pagharap at sisiguraduhin ko na hanggang sa impyerno ay magsisisi siya sa pagpatay niya kay Carmela. Pero Arthur, handa ka na ba talaga sa pagharap nyo? Hindi ba sabi mo malakas na klase ng aswang si Eladio? Matagal na akong handa, Kaloy. Kung meron man dapat na maganda ay si Eladio yun. Pero hindi pa rin ako magiging kampante. Sinabi sa akin ng tatay ko na matalino at tuso si Eladio. Kaya malamang ay alam niya nang nandito ako at gagawa siya ng paraan para mahirapan akong talunin siya. Basta, naniniwala ako na kayang-kaya mo siya talunin, Arthur. Ikaw pa ba? Ang dami mo nang napatumbang aswang Tumiim ang bagang ko. Muli kong naramdaman ang matinding galit sa aking puso. Bumalik sa alaala ko ang gabing pinatay ni Eladio si Carmela sa mismong harapan ko. Kailangan kong masiguro na sa pagkakataong yun ay mapapatay ko na si Eladio. Hindi lang para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Carmela, kundi upang mapigilan din siyang patayin ang lahat ng mga tao sa baryong yon. Sa mga nakalipas na araw ay tila naging dalawa ang aking buhay. Sa umaga ay nagtatrabaho ko sa taniman ng gulay habang sa gabi ay isa kong manunugis
na nakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit may mga gabi na walang umaataking mga aswang, kaya kahit papano ay nakakapagpahinga ko. At sa tuwing may mga aswang ako na kailangan labanan, ay sinisiguro ko na kamatayan ang bagsak nila. Mas naging maugong ang usap-usapan sa baryong yun tungkol sa kabalyerong nakikipaglaban sa mga aswang. Marami ang humanga sa akin. Naging napakasaya ko, hindi dahil sa mga papuri, kundi dahil alam ko na sa ginagawa kong pagpatay sa mga aswang ay nagbibigay ako ng pag-asa sa mga tao. Isang gabi, sabay kaming kumakain ng hapunan ni Kaloy. Nagluto siya ng ginataang kalabasa at pritong tilapia. Habang kumakain, ay may iniabot na pera si Kaloy sa akin. Kahit hindi ko alam kung para saan yun, ay tinanggap ko pa rin ang pera. Ano to? Hindi mo ba alam kung ano yan? Pera yan. Bakit? Hindi ka pa ba nakakakita ng pera sa buhay mo? Ikaw talaga, oo. Alam kong pera to. Ang ibig ko sabihin para saan to at sa mo to kinuha. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Masyado ka kasing tutok sa pakikipaglaban mo sa mga aswang at nakalimutan mo na yatang nagtatrabaho tayo sa gulayan ni Kapitan Erning. Sahod natin yan kasi 1 linggo na tayo nagtatrabaho kay Kapitan. Sa akin na niya ibinigay yung sahod mo at iabot ko na lang daw sa'yo. Sa totoo lang, ay hindi ko napapansin na nagtatrabaho tayo dito. Tama ka. Masyado ako nakatutok sa pakikipaglaban sa mga aswang. Iniisip ko na baka isang gabi ay biglang magpakita na sa akin si Eladio. Panigurado, alam na ng Eladio na yun na nandito ka. Sa dabi man naman ng mga alagad niya na pinatay mo eh. Saka, mas lalo kang pinag-uusapan ng mga tao rito. Narinig ko nga kahapon dun sa umpukan na gusto nilang makilala kung sino yung kabalyerong nakikipaglaban sa mga aswang eh. Arthur, wala ka ba talagang planong magpakilala sa kanila? Wala, Kaloy. Dahil tumutulong ako sa mga tao ng bukal sa aking kalooban. At hindi ko na kailangang ipakilala sa kanila kung sino ako at kung anong ginagawa ko. Kaya naman idol na idol kita eh. Hindi talaga ako nagsisisi na sumama ako sa'yo. Ang dami kong natututunan sa'yo. Ako rin naman, Kaloy eh. Wala akong pagsisisi na pinayagan kita sumama sa akin. Napakalaki ng tulong mo para sa akin, Kaloy. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo at sa lahat ng ginagawa mo para sa misyong ko to. Yan ka na naman eh. Nakakatas na naman yung sinasabi mo eh. Parang maiiyak tuloy ako eh. Huwag ka na nga umiyak. Bakit? Maiiyak ka rin ba kapag umiyak ako? Hindi. Ang pangit mo kasi kapag umiiyak ka. Hala siya. Natawa si Kaloy sa sinabi ko na yon. Pero totoo ang sinabi ko sa kanya. Napakalaki ng naitutulong ni Kaloy sa akin mula pa nung ginamot niya ang sugat ko hanggang sa paghahanap niya ng bahay na matutuluyan namin sa baryong yon. Kaya nasabi ko sa sarili ko ng sandaling yon na nakuha na ni Kaloy ng buo ang tiwala ko. Kinabukasan ng umaga, kahit madaling araw na ako nakauwi dahil sa pagbabantay ko sa baryo, ay maaga pa rin ako nagising. Gaya ng nakasanayan, ay may nakahain ng almusal sa lamesa. Tinawag ako ni Kaloy para makakain na kaming dalawa. Habang kumakain kami, ay biglang dumating si Kapitan Erning. Pinapasok namin siya at inaya siya ni Kaloy na saluhan kami sa almusal. Sinabi ni Kapitan na kumain na siya at wag na namin siyang intindihin. Pasensya na kayo kung pumunta ako rito ng ganito kaaga. Gusto ko lang kasi kayo kumustahin. Mahigit 1 linggo na kasi kayo nagtatrabaho sa akin. Ayos lang naman po kami rito, Kapitan. Saka, nasanay na rin po kami sa trabaho namin dito sa taniman. Mabuti naman kung ganon. Kung may kailangan kayo o problema, ay magsabi lang kayo sa akin. Huwag kayo mahihiya. Oo nga pala. Baka naman lumalabas pa kayo sa gabi ha. Napapansin ko kasi na mas napapadalas ang pagsalakay ng mga aswang dito sa atin. Hindi na po kami lumalabas kapag madilim na. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala sa amin.
Sana talaga ay maubos na ng kabalyerong yon ang mga aswang para matapos na ang problema natin dito. Para na rin makapamuhay tayong lahat dito na mapayapa at tahimik. Nako, Kapitan, sigurado ko na hindi magtatagal ay mauubos na ang mga aswang dito. Sobrang galing po kasi ng kabalyerong yon. Lahat ng aswang na susubukan siyang labanan ay kamatayan ang kahihinatnan. Bakit, Kaloy, kung makapagsalita ka, ay parang kilala mo ang kabalyerong yon? Kilala mo ba ang totoo niyang pagkatao, Kaloy? Nako, hindi po. Lahat naman po tayo rito walang ideya kung sinong magiting na kabalyero na yun Nasabi ko lang po yun kasi hindi po ba lahat ng aswang na kinakalaban niya ay nagawa niyang talunin at patayin. Sa bagay, tama naman ang sinabi mong yan. Napakahusay talagang makipaglaban ng kabalyero na yon. Kaya sana ay magpakilala siya sa atin para makapagpasalamat tayo sa kanya ng personal. Sana nga po, Kapitan. O paano, aalis na ako. Kayo na bahala sa mga gulay ha. Ay bukas ka pala. Anihin nyo na mga pechay at dalhin nyo sa bahay ko para makuha na mga yon ng umorder doon sa akin. Sige po, Kapitan. Kami na pong bahala doon ni Kaloy. Mag-iingat po kayo. Nang nakaalis na si Kapitan Erning, ay tumingin ako kay Kaloy at pinanlakihan ko siya ng mata. Oo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Pinakaba mo kasi ako kanina. Akala ko'y madudulas ka na sa pagsasalita mo Ang akala ko ay masasabi mo na kay Kapitan na ako ang sinasabi nilang kabalyero. Huwag kang kabahan. Hindi ko kinakalimutan na walang ibang dapat makaalam na ikaw yung kabalyero. Pero alam mo, curious na talaga ako sa itsura ng Eladio na yon. Ano bang itsura niya? Sa totoo lang, Kaloy, hindi ko din alam ang itsura ni Eladio kapag nasaan yung tao siya. Kaya wala akong ideya. Ang nakita ko pa lang ay ang itsura niya kapag nasaan yung aswang siya. At masasabi ko na kumpara sa ibang mga aswang, ay mas mabagsik siyang tignan. Sana talaga makaharap mo na siya para matapos na ang problema ng mga tao rito at may paghiganti mo na ang nobya mo. Sana nga, Kaloy. Sana nga. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Alam ko sa sarili ko na matagal na akong handa sa paghaharap namin ni Eladio. Ngunit sa tuwing iniisip ko kung ano-ano ang posibleng mangyayari sa aming laban, ay may konting takot akong nararamdaman. Takot na baka maisahan ako ni Eladio at sa uli ay ako pala ang matatalo. Pagsapit ng gabi, pagkatapos namin maghapunan ni Kaloy, ay naghanda na ako para sa pagtugis ko sa mga aswang. Dinala ko ang aking mga sandata at hindi ko kinalimutan ang aking bandana. Bago ko umalis, ay nagpaalam muna ako kay Kaloy. Kaloy, ikaw na munang bahala rito Pagkaalis ko, isarado mo ng maigi ang pinto at huwag mong kakalimutang magkandado, pati yung mga bintana. Alam mo, Arthur, may naisip ako kanina. Ano naman yun? Ano kaya kung samahan kita sa pagbabantay mo rito sa baryo? Hayaan mo kung tulungan ka makipaglaban sa mga aswang. May itak naman tayo rito Siguro naman, ay pwede ko yung gabiting sandata, di ba? Kaloy, kaya ka sumama sa akin ay para gamutin ako kapag nasugatan ako sa pakikipaglaban. Yun ang naging usapan natin. Hindi kita pinayagan sumama sa akin para makipaglaban ka rin sa mga aswang. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan kang makipaglaban sa mga aswang kahit alam kong wala kang alam pagdating sa mga ganung bagay. Ang panggagamot ang dapat mong pagtuunan ng pansin dahil naniniwala ako na doon ka magaling. Paano naman ako makakapanggamot? Hindi ka nga magalusan man lang sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Bakit? Ano bang gusto mo? Masugatan ako ng mga aswang? Uy, wala ako sinabing ganyan Siyempre, ayoko masasaktan ka ng mga aswang, no? Pero pakiramdam ko kasi wala akong silbi sa'yo. Kaya gusto sana kitang tulungan sa pakikipaglaban. Anong walang silbi? Hindi ba sinabi ko sa'yo na napakalaki ng naitutulong mo sa akin? Huwag mo nang isipin na wala kang silbi. Basta dito ka lang. At baka kapag sumama ka sa akin at may masamang nangyari sa'yo, ay habang buhay na dadalhin yun ng konsensya ko. Sige na, kailangan ko nang umalis.
At tumahaba na tong pag-uusap natin. Yung mga bilin ko ha, huwag mong kakalimutan. Matapos yun, ay umalis na ako. Tinahak ko ang isang masikip na daan sa taniman ng gulay. Papunta yon sa gubat kung saan ko itinatago si Agibis. Nang narating ko na ang lugar sa gubat kung saan ko tinatago si Agibis, ay inalis ko ang pagkakatali niya sa isang puno. Agibis, pasensya ka na kung kailangan kitang itago rito ha. Hindi kasi pwedeng malaman ng mga tao na ako nagmamay-ari sa'yo. Paniguradong malalaman nila na ako ang sinasabi nilang kabalyero. Pero huwag ka mag-alala dahil nararamdaman ko na malapit nang matapos ang misyon natin at kapag nangyari yon, uuwi na tayo sa bahay. Sumakay na ako kay Agibis at pinatakbo ko siya palabas ng gubat. Habang tumatakbo ang kabayo, ay isinuot ko na ang bandana sa aking muka. Pagdating sa baryo, ay hindi ako makapaniwala sa sumalubong sa akin doon. May mga aswang na sumasalakay at pumapasok sa mga bahay. Walang tigil ang sigawan ng mga tao. Nagulat ako nang biglang lumapit si Kaloy sa akin at agad kong napansin ang dugoang itak na hawak niya. Arthur, mabuti talaga nandito ka na. Ang daming mga aswang. At anong ginagawa mo? Bakit may dala kang itak? Nang marinig ko kasi sigawan ng mga tao, hindi ko na napigilang hindi sila tulungan eh. Nakapatay na nga ako ng 2 aswang eh. Anak ng putya, di ka talaga marunong makinig sa akin ano? Huwag kang mag-alala. Kapag namatay ako, ay di mo kailangan sisihin ang sarili mo. Kasi desisyon ko na tulungan ka sa pakikipaglaban. Magsasalita pa sana ako nang nakita ko ang 2 aswang na pasugod kay Kaloy. Agad kong binaril sa noo ang 2 aswang. Nang sandaling yon, hinayaan ko na si Kaloy na tulungan ako sa pakikipaglaban. Habang sakay ako ng kabayo, ay pinaputukan ko ang mga aswang na nasa malayo. Maya-maya ay bumaba na ako at pinatakbo ko si Agibis palayo. Doon na ako nagsimulang makipaglaban gamit ang balaraw at latigo. Bawat aswang na nagtatangkang lumapit sa akin ay hinahagupit ko ng latigo. Habang ang iba na nagtatagumpay na makalapit ay pinapatay ko gamit ang aking balaraw. Nawala na sa isip ko si Kaloy dahil masyado nang natuon ang atensyon ko sa napakaraming aswang na pinagtutulungan ako. Pero dahil masyado silang marami, ay may mga pagkakataon na nagagawa nila akong masugatan gamit ang matutulis nilang mga kuko at mga ngipin. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahablot ng isang aswang ang bandanang nakatakip sa aking muka. Sandali ako natigilan nang tuluyan ng nalantad ang aking muka. Sigurado ko na may ilang mga tao ang nakakita sa mukha ko pero wala na akong oras para isipin pa yon. Inisip ko na lang na wala na akong magagawa dahil nangyari na ang hindi dapat mangyari. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking pakikipaglaban sa mga aswang at makalipas ang ilang sandali ay nagawa ko ng patumbayin ang lahat ng mga aswang. Luminga ako sa paligid para hanapin si Kaloy at labis akong nagimbal nang nakita ko siyang hawak ni Eladio na nasa anyong aswang. Nakatutok sa leeg ni Kaloy ang matutulis na mga kuko ni Eladio. Kumusta ka na, Arthur? Masaya ka ba na muli tayong nagkita? Walang iya ka, Eladio. Pakawalan mo ang kaibigan ko. Huwag mo siyang idamay sa laban nating dalawa. Huwag kang duwag. Kung gusto mong iligtas ang kaibigan mo, sumunod ka sa amin sa gubat. Sa oras na hindi mo siya pakawalan, papatayin kitang hayop ka. Tumigil ka! Wala ka sa posisyon para utusan ako! Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Eladio ng mga sandaling yon at pagkatapos nun ay mabilis niyang hinila si Kaloy patungo sa direksyon kung saan naroon ang gubat. Sinundan ko sila
Pero walang nagawa ang kapangyarihan ng aking mutya dahil mas mabilis kumilos si Eladio ng di hamak. Isa yung patunay na isa siyang malakas na uri ng aswang. Pagdating sa loob ng gubat ay nawala sa paningin ko sina Eladio at Kaloy. Huminto ako at lumingalinga sa paligid. Eladio! Magpakita ka sa akin, hayop ka! Huwag mong sasaktan si Kaloy! Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, demonyo ka! Wala akong ibang narinig kundi ang huni ng mga panggabing ibon at ang pag-ihip ng hangin. Muli akong tumakbo upang hanapin sina Eladio at Kaloy hanggang sa natigilan ako nang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Kaloy. Tumakbo ako sa direksyon kung saan ko narinig ang pagsigaw ni Kaloy. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat ako nang nakasalubong ko si Kapitan Erning. Kapitan, ano pong ginagawa niyo rito? Nakita ko na dinala rito ni Eladio si Kaloy, kaya sinubukan kong hanapin sila. Bilang kapitan ng baryong ito, ay tungkulin ko masiguro kaligtasan ng mga tao rito. Pero delikado po rito. Baka pati ikaw ay gawa ng hindi maganda ni Eladio. Hayaan mo na akong tulungan ka. Oo nga pala. Hindi ako makapaniwala na ikaw pala, kabalyero. Kaya pala ng unang beses kitang nakita, ay may kakaiba na akong naramdaman sa iyo. Saka na po natin pag-usapan ang tungkol sa bagay niyan, Kapitan. Kung ayaw niyo po talagang sundin ang sinabi ko, ay bahala na po kayo. Basta mag-iingat po kayo, Kapitan. Mas makakabuti siguro na maghiwalay tayo sa paghahanap kay Kaloy. Sumang-ayon si Kapitan Erning sa sinabi ko sa kanya. Tumakbo kami sa magkaibang direksyon. Habang hinahanap ko si Kaloy, ay panay ang dasal ko na sana ay makita ko pa siyang buhay. Tinalasan ko ang aking mata at pakiramdam hanggang sa nakita ko si Kaloy na humihingal na nakasandal sa isang puno. Agad ko siyang nilapitan at doon ko nalaman na duguan siya. Hawak niya ang kanyang tiyan kung saan meron siya nung malalim na sugat na halatang mula sa kalmot ng aswang. Salamat sa Diyos at nakita na rin kita, Kaloy. Mabuti na lang at nagawa akong makatakas kay Eladio. Dadali muna kita sa baryo at baka mayroong pwedeng gumamot sa sugat mo ron. Teka, sandali lang. May kailangan kang malaman. Kanina, bago pinagtangkaan ni Eladio ang buhay ko, ay pinakita niya sa akin ang anyo niya. Kapag isa siyang tao, Arthur, si Kapitan Erning, si Kapitan Erning. Ano yun? Anong meron kay Kapitan Erning? Si Kapitan Erning, siya si Eladio. Napamaang ako sa sinabi ni Kaloy. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko sa narinig ko. Parehas kaming nagulat ni Kaloy nang marinig namin ang boses ni Kapitan Erning. Kaya napalingon kami sa kanya. Kapitan, totoo ba ang sinabi ni Kaloy? Na ikaw si Eladio? Alam mo, hindi ko alam kung may sapusa ang kaibigan mong yan. Biruin mo. Nagawa pa niyang mabuhay pagkatapos ng ginawa ko sa kanya. Kung ganun, ikaw nga si Eladio, hayop ka! Kilala mo naman ako, Arthur. Hindi ako lumalaban ng patas. Wala kang kaalam-alam na alam ko na mapupunta ka sa baryong ito. Kaya kinuha ko ang katauhan ng kanilang kapitana matapos ko siyang patayin. Sa totoo lang, wala pa sana akong planong magharap tayo ngayong gabi. Pero unti-unti mo nang inuubos ang mga alagad ko. Kaya naisip ko na kailangan na kitang idispatsa at patayin. Para sa kaalaman mo, demonyo ka. Ubus na ang mga alagad mong aswang. Inubos ko na sila at pinagpipiesta na sila ng mga kalahin yung demonyo sa impyerno. Kung ganon, mas lalo ko nagkaroon ng dahilan para patayin ka
ang mga kagaya mong manunugis ay di na dapat binubuhay dahil baka tinik kayo sa lalamunan naming mga aswang. Sa isang kisap mata, ay nag-anyong aswang si Kapitan Erning at naging si Eladio na siya. Naglalagablab ang galit sa puso ko ng sandaling yun dahil alam ko na yun na ang pagkakataon ko upang maipagiganti ang pagkamatay ng pinakamamahal kong nobya na si Carmela. Mabilis na sumugod si Eladio papunta sa akin. 2 magkakasunod na bala ang pinakawalan ng aking pistol, pero matagumpay niya yung naiwasan. Nagulat na lang ako nang lumitaw siya sa aking harapan. Inunahan ko siya ng saksak sa tiyan niya gamit ang balaraw bago pa niya ako masaktan. Tumalon palayo si Eladio at saka siya malakas na humalakak. Amoy na amoy ko! Ang galit sa iyong puso! Bakit? Nagtataka ka pa ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa iyong demonyo ka? Pinatay mo ang nobya ko sa harapan ko at ang kamatayan mo rin ang magiging kabayaran sa ginawa mo sa kanya. Yun ay kung mapapatay mo ko! Muling umatake si Eladio at sa pagkakataon na yon ay nagawa niya akong masugatan sa braso. Mas lalo akong nagalit at walang tigil ko siyang pinaghahagupit ng latigo. Ngunit biglang hinawakan ni Eladio ang dulo ng latigo at hinila niya yon ng napakalakas. Kumawala sa kamay ko ang latigo at itinapon yun ni Eladio sa kung saan. Nang oras na yon ay wala na akong ibang aasahan kundi ang aking pistol, ang aking balaraw at ang kapangyarihan ng aking mutya ng sungay ng puting kalabaw. Nang tumakbo si Eladio papunta sa akin, ay pinaulanan ko siya ng bala. May isang tumama sa balikat niya pero hindi yun sapat para mapatumba ko siya. Nang nawalan na ng bala ang aking pistol, ay wala na akong nagawa kundi ang bitiwan yon. Paano ba yan? Isang sandata na lamang ang meron ka. Anong gagawin mo na ngayon? Diablong buang ka. May sandata man ako wala, ay kayang-kaya pa rin kitang patayin. Tandaan mo yan. Nagulat ako nang biglang nawala si Eladio sa kinatatayuan niya. Lumitaw siya sa likuran ko at malakas akong napasigaw nang bumaon sa likod ko ang matutulis niyang kuko. Pagharap ko ay sa dibdib naman niya ako kinalmot. Napaatras ako at nawalan ako ng balanse. Napaupo ako habang papalapit si Eladio sa akin. Wala kang laban sa akin, Arthur. Sigurado ko na mababaliw ang tatay mo kapag dinala ko sa kanya ang putol-putol na peraso ng katawan mo at iiitya ko sa kanya ang pugot mong ulo. Hindi na ako nagsalita. Labis na ang pangihinang nararamdaman ko. At pakiramdam ko ng mga sandaling yon, ayun na ang aking magiging katapusan. Palapit na ng palapit si Eladio sa akin at alam ko na sa sandaling malapitan niya ako ay kamatayan ko na ang susunod na mangyayari. Ngunit laking gulat ko nang mula sa kung saan ay sumulpot si Agibis. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Eladio at malakas niya tong sinipa. Sa lakas ng sipa ni Agibis ay tumalsik si Eladio at malakas na humampas ang katawan niya sa isang puno. Agad akong tumayo at lumapit kay Eladio. Bago pa siya makatayo ay itinutok ko na ang balaraw sa leeg niya. Nakita ko ang takot sa mga mata ng pinuno ng mga aswang. Talagang masasabi ko na napakabuti talaga ng Panginoong Diyos kahit kailan. Dahil hindi niya hinahayaan na magtagumpay ang mga kagaya mong demonyo. Sa isang iglap, nilaslas ko ang leeg ng aswang gamit ang aking matalas na balaraw.
Sumirit ang dugo niya. Hindi pa ako nakontento at paulit-ulit ko siyang pinagsasasaksak sa tapat mismo ng kanyang puso at sobrang pinagdiinan ko pa yun. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Umuusok ang kanyang katawan na bumagsak sa lupa. Tumayo na ako at hindi ko napigilang lumuha. Dahil sa wakas ay nagtagumpay akong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nobya kong si Carmela. Maya-maya lang ay lumapit si Kaloy sa akin at tinapik niya ako sa balikat. Sumakay na kami sa kabayo papunta sa mismong baryo. Uy, Kaloy, kayang pa ba? Malapit to sa bitoke, pero sige lang, kaya ko pa. Huwag ka mag-alala. Sigurado ako na mayroong manggagamot sa baryo at magagamot niya tayo ron. Sabi ko na nga ba matatalo mo si Eladio. Napakagaling mo talagang manunugis, Arthur. Pero ngayon tapos na ang mission mo. Maghihiwalay na ba tayo? Siguro. Babalik na lang ako sa baryo namin. Hindi mo na kailangan bumalik doon. Dahil sasama ka na sa akin sa pag-uwi ko sa bahay namin. Doon mo mas lalong pag-uusayan ang panggagamot mo. Dahil matutulungan ka ng tatay ko pagdating sa bagay na yan. Talaga? Hindi mo ba ako gina-joke time? Isasama mo talaga ako? Oo nga. Walang halong biro. Pexman, cross my heart. Dahil sigurado ako na dun sa lugar namin ay makikita ng mga tao ang halaga mo bilang isang mahusay na albularyo. Narinig ko ang pag-iyak ni Kaloy sa likuran ko. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa baryo at doon ay ginamot ng isang albularyo ang mga sugat namin. Nang nakabawi na kami ng lakas ni Kaloy, ay naglakbay na kami sakay ng kabayo ko. Pagdating sa bahay, ay agad kaming sinalubong ni tatay. Kita ko sa mukha niya ang saya at ginhawa nang nakabalik ako ng buhay. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa paglalakbay ko at kung paano ko napatay si Eladio. Ipinakilala ko rin kay tatay ang kaibigan kong si Kaloy na kasakasama ko sa pagtugis ko sa mga aswang. At sinabi ko sa kanya kung gaano kalaki ang naitulong niya sa akin para magtagumpay ako. Simula noon, naging bahagi na ng pamilya namin si Kaloy. Sinanay siya ng tatay ko sa panggagamot at hindi nagtagal ay nakilala siya sa lugar namin bilang isang mahusay na albularyo. Masaya ko dahil alam kong matatahimik na ang kaluluwa ni Carmela. Aminado ko na hindi tama ang magiganti. Pero para sa akin, hindi lang yun basta pagiganti. Ginawa ko yun para matapos na ang kasamaan ni Eladio at para wala ng buhay ang mawala ng dahil sa mga pesteng aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa kwentong ito, pinapakita lamang sa paglalakbay ng buhay, darating ang isang taong hindi mo inaasahan. Isang estrangherong unti-unting magiging sandigan mo sa mga panahong wasak ang iyong damdamin at puno ng pait ang iyong puso. Sa gitna ng iyong mga misyon, ng paggangad ng pagiganti at ng bigat ng mga sugat na iniwan sa iyo ng nakaraan, may ipapadala ang Diyos na magsisilbing ilaw sa iyong landas. Sa kanyang presensya, mararamdaman mong may taong handang umunawa, makinig at umalalay sa iyo nang walang hinihinging kapalit. Unti-unti niyang ipapaalala sa iyo
na may isang tao o isang kaibigan na katulad niya na handa kang paglingkuran at pakisamahan sa anumang oras. Sabi nga sa Biblia, Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak para sa panahon ng kagipitan. At sa huli, mauunawaan mo na ang pagdating niya sa iyong buhay ay hindi aksidente, kundi bahagi ng plano ng Diyos upang ikaw ay mapalakas at maituwid. Sa kabila ng lahat ng laban na iyong haharapin, siya ang magiging patunay na may mga taong mananatili hindi lamang sa oras ng tagumpay, kundi lalo na sa panahon ng iyong paghihirap. Sa kanya, matatagpuan mo ang isang kaibigang totoo, tapat at maaasahan, magpakailanman. Isang biyayang hindi matutumbasan ng kahit na anong paghiganti o galit sa mundo. Sabi nga sa kasabihan, di bali ng isa lang ang kaibigan, basta totoo at tapat, kaysa marami nga, ngunit sa pagtalikod mo, puro paninira ang inihahatid sa iyo. Hindi nasusukat sa dami ang pagkakaibigan, kundi sa katapatan ng iilang nananatili. Sapagkat sa mundong puno ng pakitang tao, mas mahalaga ang isang pusong totoo kaysa sa maraming ngiti na may lihim pala na pagtataksil. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig nyo at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.